at bahay kung sakali. Yun po ba ang trabaho ng engineer? Oo, sila ang nagpaplano para maging matibay ang mga bahay. Ganun pala yun. Sige po, engineer na lang ang pangarap ko paglaki ko. Parang hindi naman eh. Hindi mo nga alam kung anong trabaho ng engineer eh. Yung kaklase ko po kasi, engineer ang papa niya kaya marami silang pera. Kompleto nga yung crayons niya eh. Tapos ang ganda pa ng pencil case niya. Gusto ko rin po maging engineer para yumaman din ako. Yun ba ang rason? Tama yan. Mangarap ka ng malaki. Pero dapat, para maging engineer, kailangan mong pagbutihin ang pag-aaral mo. Nagbubutihan ko naman po ang pag-aaral ko eh. Pahinto-hinto nga lang. Yun lang. Sorry talaga, anak. Wala pang problema dun. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Papadudod ang dating ampon ay itinuring ko ng isang anak. Noong makapagtapos ng elementary si Gab ay tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral papadudod. Naiintindihan naman ni Gab kung bakit siya tumigil na pumasok sa eskwela noon. Sa katunayan ay sinubukan pa niyang gumawa ng paraan para matulungan ako sa mga gastusin. Noong mga panahon kasi na yun ay dumadami na ang kakompetensya ko sa parlor ko papadudod. 2 salon na nagbukas sa lugar namin kaya nabawasan ako ng customers. Hindi na rin kasi ako noon makasunod sa mga usong kupit kaya iilan na lamang din na nagpupunta sa akin. Ganun pa man ay pinilit kong maghanap ng racket para may pagkain ako sa anak ko. Mabait na bata si Gab, papadudod. Siniguro kong lumaki itong may galang sa mga tao. Itinuro ko sa kanya ang batas ng Diyos at batas ng tao para magkaroon siya ng takot na gumawa ng masama. Kaso nga lang, kahit na anong pag-aaral ang ibigay ko sa anak ko ay hindi ko pa rin siya napigilang mapunta sa maling landas. Noong nagbinata kasi si Gab ay natuto siyang mabarkada. Barkada ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng bisyo at unti-unting malayo sa akin. Palagi siyang nasa labas doon, papadudod, kasama ang barkada niya. Dahil sa pagiging kapala ko noon, sa paghahanap buhay ay hindi ko siya napatnubayan ng maayos. At hindi ko nga napalayan, nakasama na pala siya sa isang gang noon. May pagkakataon noon na umuwi siyang pasagabukan dahil sa may nakaaway sila. Nagsimulang maging sakit ng ulo si Gab. At tuwing pinagsasabihan ko siya ay para bang kinalimutan na niya ang mga bagay na itinuro ko sa kanya noong bata pa lamang siya papadudod. Ikaw ba yan? Opo, ako po to. Teka, anong oras na ba? 2:00 na. Lagi ka na lang umuwi ng madaling araw. Hindi ko po namalayan yung oras eh. Ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala po to. Patingin! Anong nangyari dito? Nakipag-away na naman ba kayo? Nasali lang po sa gulo. Nasali lang o kayo talaga yung naghahanap ng gulo? Alam mo, Gab, simula nung nabarkada ka, puro sakit na ng ulo ang binibigay mo sa akin. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa inyong masama. Anong wala? Gabi-gabi na lang ako nag-aalala sa'yo. Tuwing lumalabas ka, hindi ako mapanatag dahil hindi ko alam kung nasaan ka. Eh di wag kang mag-alala. Kaya ko naman sarili ko eh. Anong kaya? Tingnan mo nga ang sarili mo. Paano akong hindi mag-aalala sa'yo? Kung tuwing umuwi ka, laging ganyan ang itsura mo. Matanda na ako. Huwag nyo na lang pakialaman ang buhay ko. Anak kita, kaya Hindi kaya... nyo naman ako anak ah. Anong pinagsasabi mo? Anak kita, Gab. Huwag na tayong maglokohan, mamita. Hindi nyo ako anak. Paano kayo magkakaanak? Bakla kayo.
Sino nagsabi hindi kita anak? Hindi ka man sa akin ang galing. Anak kita. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nag-alaga at naghirap para mabuhay ka. Kaya pwede nyo na lang ako saktan, ganun ba? Porke kayong bumuhay sa akin, sasampalin nyo na lang ako ng walang rason? Sorry, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Nadala kayo ng emosyon o nadala kayo kasi totoo? Pinalaki nyo lang ako pero kahit anong gawin ninyo, hindi nyo ako magiging anak. Gab, hindi totoo yan. Kahit hindi tayo magkadugo, tinuturing pa rin kitang anak ko. Kung ganyan lang din ang ugali nyo, wag na lang. Mas gugustuhin ko na lang na walang magulang. At least walang nagbabawal sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Bakit? Anong problema sa mga sinabi ko? Feeling nyo wala akong respeto? Nire-respeto ko kayo. Ang buhay mo, ang pagkatao mo, ang mga desisyon mo. Sana naman irespeto nyo rin kung ano yung mga gusto